Presyo ng langis, ramdam na ang pagtaas. Ang katotohanan sa pagtaas ng presyo ng langis sa mundo at epekto nito sa ating bansa. Magandang araw mga kababayan. Talakayan natin kung bakit patuloy na tumataas ang presyo ng langis sa buong mundo. Paano ito nakakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas at ano ang kasalukuyang sitwasyon ng presyo ng langis, pati ang posibleng direksyon sa mga susunod na buwan. Ang tanong ng marami, bakit tumataas ang presyo ng langis sa buong mundo? Ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay nagbabago dahil sa maraming dahilan. Pero sa kasalukuyang panahon, isa sa pinakamalaking sanhi ay mga tensyon sa gitnang silangan, lalo na ang patuloy na conflict sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at ng Iran. Ang lugar na ito ang pinanggagalingan ng malalaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis at ang Strait of Hormuz, isang pinakamahalagang ruta para sa langis, ay nasa gitna ng panganib na isara o maantala ang mga transportasyon dahil sa digmaan. Kapag nagkaroon ng ganitong disruption, agad tumataas ang presyo ng langis dahil sa takot na mabawasan ang supply. Bukod pa rito, ang mga pandaigdigang merkado ay sensitibo sa anumang balita tungkol sa posibleng kakulangan sa supply o pagtaas ng demand. Kapag mayroong banta sa supply, halimbawa dahil sa digmaan, bakbakan o mga sanksyon sa mga bansa, tumataas agad ang crude oil price kahit hindi naman agad naapektuhan ang aktual na produksyon. Ito rin ay tinatawag na geopolitical risk premium. Pangalawang tanong, ano ang epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas? Ang Pilipinas ay halos hindi makapag-produce ng sariling langis, kaya't umaasa ito sa import o pag-angkat ng petrolyo mula sa ibang bansa, lalo na sa gitnang silangan. Dahil dito, anumang pagtaas ng presyo ng langis sa mundo ay mabilis na nasasalamin sa lokal na presyo ng gasolina, diesel, kerosene dito sa ating bansa. Ang mga pangunahing epekto nito ay ang mga sumusunod. Una, tumataas ang presyo ng gasolina at krudo. Ang Department of Energy ay nag-aabiso ng regular na pagtaas ng presyo ng langis dito sa ating bansa dahil sa global oil price hikes. Kabilang ang pag-angat ng presyo ng gasolina na halos 1.9 per liter at ang diesel naman ay 1.2 per liter nitong mga nagdaang araw lang. Ang ikalawang epekto nito ay pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tumataas din ang gastos sa transportasyon at logistics. Ang resulta nito ay mas mataas na ang presyo ng mga bilihin. Mula sa pagkain hanggang sa produkto ng industrial, ito ay malaki ang epekto sa inflation o pag-angat ng pangkalahatang presyo sa ekonomiya ng bansa. Ang pangatlo ay pagbagsak ng halaga ng piso laban sa dolyar. Dahil sa karamihan sa langis ay binabayaran ng dolyar. Ang mahina o bumababang halaga ng Philippine peso laban sa dolyar ay nagiging dahilan din ng mas mataas na gastos sa pag-angkat ng langis. Ang peso ay depreciation na nagpapaalala sa epekto ng global price surge. At pang-apat, mas mabigat na pasanin at transportasyon sa agrikultura. Ang mga sektor tulad ng transportation, agriculture at dubhang apektado dahil sa halos lahat na sila ay umaasa sa diesel at gasolina. Ang pag-angkat ng presyo ng langis ay nangangahulugan ng mas mataas ang gastos sa operasyon at mas mababang kita. Ano naman ang kasalukuyang presyo at ano pa ang maaring mangyari sa mga susunod na buwan, mga kababayan? Sa kasalukuyan, ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa Pilipinas ay patuloy na tumataas at ramdam na ngayon ng ating mga kababayan na halos gumagamit ng mga petrolyong ito. Ang gasolina ay tumataas na humigit kumulang na 1.9 per liter ngayong linggo at ang diesel naman ay tumaas na humigit kumulang na 1.2 per liter. Ang anumang pagtaas para sa gasolina ay umaabot sa humigit kumulang na 6.7 per liter kumpara noong mga nakaraang taon, habang ang diesel naman ay umakyat sa 9.4 per liter ang pagtaas sa mga nagdaang taon. Ito ay dahilan sa patuloy na escalation ng Middle East conflict na nagresulta ng takot sa pagkasira ng oil export at posibleng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ang mga ganitong geopolitical factor ay kadalasang nagpapataas pa ng presyo ng langis sa maraming buwan. Depende kung gaano katagal at magtatagal ang hostilities. Sa ating mga kababayan, ang pagtaas ng presyo ng langis ay hindi lamang simpleng balita. Ito ay malalim na epekto sa buong ekonomiya ng bansa at sa buhay ng bawat mamamayan.
Mula sa presyo ng gasolina hanggang sa presyo ng bilihin, ang epekto ng global oil price surge ay ramdam at patuloy na susubok sa kakayahan ng bansa na mapanatili ang katatagan ng presyo at ekonomiya. Manatiling updated sa mga balita at mga opisyal na paalala mula dito sa ating channel, mga kababayan. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nagustuhan mo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Hanggang sa muli, mga kaibigan.